Sa kahabaan ng isang mapanglaw na kalye ng New York City, ang kamera ay nananatili sa isang walang laman na kalsada. Nagtatrabaho si Henry sa night shift bilang operator ng toll booth. Mukha namang siyang gwapo pero walang sigla ang mukha niya. Nananatiling blanko ang kanyang mga mata na tila walang direksyon. Hindi na siya interesado sa mga street lights at mga dumadaang sasakyan. Hinihintay na lang niyang matapos ang kanyang shift. Nang matapos na ang gabi, si Henry ay umuwi sa kanyang karaniwang ruta. Nakarating siya sa kanyang bahay, kung saan naghanda ng almusal si Debbie, ang kanyang asawa. Binati nila ang isa't isa. Nagtanong si Henry tungkol sa kanyang trabaho sa lumipas na araw. Nagkwento si Debbie tungkol sa anak ng kanilang pinsan at sinabing gusto niyang bumisita sila. Mula sa pag-uusap na ito, naging malinaw na naghahangad si Debbie na magkaroon ng sariling anak, ngunit walang seryosong sagot si Henry. Hindi sa ayaw niya sa mga bata, ngunit pakiramdam niya ay hindi niya kailangang magkaroon ng anak. Si Debbie, na tila nawawalan na ng pag-asa, ay nagtanong kung mahal pa rin siya ni Henry. Sinabi ni Henry na mahal niya siya, ngunit ang kanyang mga salita ay tila walang kabuluhan at walang emosyon. Bumibigat ang mood hanggang sa tumunog ang doorbell. Nanatiling nakaupo si Debbie, naghihintay pa rin ng ginhawa. Binuksan ni Henry ang pinto. Si Eddie, na isang dating kaibigan, ay nakatayo roon kasama si Joe, na lasing at nagsusuka. Dinala nila si Joe sa loob. Si Debbie, na isang nurse, ay sinuri ang kanyang kalagayan. Ipinaliwanag ni Eddie na nagpaplano silang maglaro ng baseball, ngunit kailangan nila ng manlalaro dahil mukhang hindi kaya ni Joe. Hiniling ni Eddie kay Henry na sumama. Noong una ay tumanggi si Henry, sinabing kailangan niyang makipag-usap kay Debbie. Ngunit upang hindi siya magkaproblema, walang magawa si Henry kundi pumayag. Sa daan, huminto si Eddie sa isang ATM para mag-withdraw at sinabihan si Henry na maghintay sa kotse. Nakaupo sa driver's seat, may napansin si Henry na kakaiba. Ang makina ay tumatakbo gamit ang mga wire sa halip na isang susi, isang palatandaan na ang kotse ay ninakaw. Tama ang kanyang hinala, si Eddie at dalawa pang lalaki ay hindi pupunta sa isang laro ng baseball, kundi balak nilang magnakaw sa isang bangko. Nagsuot sila ng maskara at inilabas ang kanilang mga armas. Kasabay nito, si Frank, isang bank security guard, ay lumabas mula sa isang kafe nang tumunog ang alarma ng bangko. Nang makita ang pananamit ni Eddie na katulad ng kay Henry, lumapit si Frank sa kotse na may hawak na baril. Iniwan ni Eddie si Henry, iniwan siyang nalilito. Itinaas ni Henry ang kanyang mga kamay at sumuko. Sa panahon ng interogasyon, tumanggi si Henry na ibigay ang pangalan ni Eddie. Nagtataka ang mga pulis sa sagot ni Henry dahil may asawang naghihintay sa kanya, ngunit nanatili siyang tahimik. Idineklara siyang guilty ng prosecutor, at mahinahong tinanggap ni Henry ang hatol. Lumingon lang siya kay Debbie nang hindi nag-iiwan ng kahit isang salita. Pagkatapos ng paglilitis, ipinadala si Henry sa bilangguan, kung saan makakasama niya sa selda si Max, isang tahimik at batikang bilanggo. Ipinakilala nila ang isa't isa at mabilis silang naging magkaibigan. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Max ang mga tuntunin ng pamumuhay sa bilangguan at ipinakilala si Henry sa ibang mga bilanggo. Habang kumakain, tinanong ni Max si Henry tungkol sa kanyang mga pangarap. Sinabi ni Henry na wala siyang pangarap. Nagtataka si Max sa kanyang sagot na nagsasabing walang kwenta ang buhay na walang pangarap. Pagkalipas ng 6 na buwan, binisita ni Debbie si Henry na may malamig na ekspresyon. Siya ay nagdadala ng mapait na balita. Plano niyang pakasalan si Joe, ang lalaking minsang nasangkot sa pagnanakaw. Isang maliit na ngiti at walang galit ang reaksyon ni Henry. Sabi niya gusto niyang maging masaya siya. Ang oras ay lumipas. Pagkaraan ng 1 taon, nasanay si Henry sa buhay sa loob ng piitan. Si Max ay nananatiling isang matatag na mapagkukunan ng kaaaliwan at mga payo. Sa isang pag-uusap, ibinunyag ng mga bilanggo na alam nilang lahat na inosente si Henry. Sinabi pa ni Max na maaaring gawin din ni Henry ang krimen dahil nagsisilbi na siya sa sentensya. Ang ideyang iyon ang tumatak sa isip ni Henry. Nang gabing iyon, tinanong ni Henry si Max tungkol sa kanyang sariling pangarap. Sinabi ni Max na nakamit na niya ito sa pamamagitan ng payapang pamumuhay sa bilangguan. Naguguluhan si Henry, ngunit ipinaliwanag ni Max na kung wala kang pangarap, pareho ang pakiramdam ng buhay sa loob at labas ng mga rehas. Sa wakas, dumating na ang araw ng parol ni Henry. Nagpaalam siya kay Max na may kalmadong mukha at naglakad palabas na walang malinaw na patutunguhan. Sinabi sa kanya ni Max na natutuwa siyang nakilala siya at umaasa na hindi na siya muling makikita sa loob.
Pagkalabas ng kulungan, gumala si Henry hanggang sa marating niya ang kanyang lumang tahanan na ngayon ay inookupahan ni na Joe at Debbie. Ang pagkikita ay napaka-awkward dahil binati ni Joe si Henry na parang bisita. Nang lumabas si Debbie, nagulat si Henry nang makitang buntis siya. Para maiwasan ang tensyon, ininom ni Henry ang beer na inalok sa kanya at pumunta sa shed para kunin ang kanyang mga gamit. Nang lumabas sina Debbie at Joe upang tingnan siya, pinasalamatan ni Joe si Henry sa pananatili niyang tahimik tungkol sa pagnanakaw. Tuyong panunuya ang tugon ni Henry na hindi pa niya alam ang pangalan ni Joe noong panahong iyon. Nang walang trabaho, nanatili si Henry sa bahay at tumitingin sa mga larawan mula sa kanyang kabataan. Isang patalastas sa TV ang nakakuha ng kanyang atensyon at nag-spark ng ideya. Nang maglaon, tumayo siya sa harap ng bangko na nagpabago sa kanyang buhay at naalala ang mga salita ni Max. Kung siya ay pinarusahan para sa isang krimen na hindi niya ginawa, maaari rin niyang gawin ito. Dahil sa kaisipang iyon, tumawid si Henry sa kalye at nabangga ng isang kotse. Ang driver na si Julie ay mabilis na lumabas, pinagalitan siya, at tiningnan kung siya ay nasaktan. Si Frank, ang security guard ng bangko, ay nakita ang kaguluhan, nakilala niya si Henry, at dinala siya sa isang malapit na kafe. Matapos kumpirmahin na maayos si Henry, iniwan sila ni Frank. Nakilala ni Henry si Julie mula sa komersyal na nakita niya, at ipinaliwanag niya na papunta na siya sa rehearsal para sa The Cherry Orchard sa isang kalapit na teatro. Dahil hindi siya nasaktan, hinayaan siyang umalis ni Henry. Nang maglaon, habang nasa banyo, napansin ni Henry ang isang naka-frame na artikulo sa pahayagan na naglalarawan ng isang lihim na lagusan na minsang nagkokonekta sa parehong teatro kung saan nag-eensayo si Julie at sa bangko na sumira sa kanyang buhay. Pinag-aralan niya ang bawat salita at nagsimulang isaalang-alang ang isang pagnanakaw. Naghahanap ng pagbabago, bumalik si Henry sa bilangguan upang visitehin si Max. Sinabi niya kay Max na sa wakas ay may pangarap na siya. Dahil nagsilbi siya ng oras para sa isang pagnanakaw na hindi niya ginawa, gusto na niyang gumawa ng isang tunay na pagnanakaw na ikinagulat ni Max. Tumanggi siyang tumulong, sinabing ang bilangguan ng kanyang tahanan at wala siyang planong lumabas para gumawa ng krimen. Nakipagtalo sa kanya si Henry, na sinasabing ang bilangguan ay hindi isang tahanan at iginiit na kailangan niya ng tulong ni Max. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Max at lumayo. Nag-iisa si Henry, kaya nag-scout siya sa bangko at pumasok sa sinehan para panoorin si Julie na nag-eensayo. Sa loob, ang direktor na si Derek ay marahas na pinuna ang pagganap ni Julie at ibinasura ang kanyang pagsisikap. Dahil sa galit, umalis si Julie sa rehearsal at naabutan si Henry sa labas. Sinundan ni Henry si Julie sa isang kafe at nagsimula silang mag-usap. Ibinahagi ni Julie na ang Cherry Orchard ang huling palabas niya sa lungsod dahil plano niyang umalis. Bago humiwalay, binayaran niya ang kape ni Henry upang pasalamatan siya sa hindi niya pagsingil sa kanya pagkatapos ng nangyaring aksidente. Samantala, hindi inaasahang nag-apply si Max para sa pagpapalaya at nakatanggap ng parol. Nang makalabas siya ng kulungan, naghihintay si Henry. Nag-alinlangan si Max, hindi sigurado sa kanyang desisyon habang nakatingin sa kalmadong mukha ni Henry. Di nagtagal, dinala ni Henry si Max sa kafe kung saan niya nakita ang lumang artikulo. Sinabi ni Max na ang mapa na ipinakita sa kanya ni Henry ay hindi bababa sa 80 taong gulang. Ipinaliwanag ni Henry na iiwasan nila ang mga armas upang walang masaktan at idinagdag na malamang na nagbago ang layout ng bangko, kaya kailangan nilang suriin ito mismo. Nang bumisita sila sa bangko, nang alap si Max ng mga detalye na nagpapatunay sa mahabang kasaysayan ng gusali, na nagkumbinsi sa kanila na maaaring umiiral pa rin ang tunnel. Hindi nila napansin si Frank, ang security guard ng bangko, na nanonood at naghihinala. Nang maglaon, pumunta sina Henry at Max sa likurang pinto ng teatro upang sukatin ang lokasyon ng lagusan. Nahuli sila ni Julie at humingi ng paliwanag. Mabilis na nagpanggap si Max bilang isang dating aktor na gumanap doon ilang taon na ang nakararaan. Naniwala si Julie sa kwento at pinapasok sila sa loob. Habang nasa loob, tinanong ni Julie si Max tungkol sa play na sinasabi niyang ginampanan niya. Nag-alinlangan si Max, ngunit nailigtas siya nang pumasok ang theater manager na si Simon. Ginamit ni Max ang sandali para humiling ng paglilibot sa teatro. Sumang-ayon si Simon at casual na kinumpirma na umiiral ang lumang tunnel at ngayon ay konektado sa dressing room na ginagamit ng aktor na gumaganap bilang Lopakin. Samantala, mas naging close sina Henry at Julie. Ibinunyag ni Henry na kamakailan lamang siyang lumabas ng bilangguan.
Pagdating ni Derek at ng crew, umalis na si Henry pero pinakiusapan si Julie na mag-dinner sa kanya pagkatapos ng rehearsal at pumayag naman siya. Noong gabing iyon, nagkita sila sa isang Chinese restaurant. Sa hapunan, ibinahagi ni Julie ang kanyang mga layunin at ang kanilang pag-uusap ay nagpalalim ng kanilang koneksyon. Sa pamamasyal, inanyayahan niya si Henry na bisitahin ang dam kasama niya kung saan bigla niyang isiniwalat ang plano niyang pagnakawan ang bangko malapit sa teatro. Akala ni Julie nagbibiro siya. Bank that you already went to jail for robbing? Yeah. Kinabukasan, inimbitahan ni Henry si Julie sa kanyang lugar kung saan natagpuan niya si Max. Sinubukan ni Max na ipagpatuloy ang kanyang pagkukunwari, ngunit mabilis itong naunawaan ni Julie dahil sinabi na ni Henry sa kanya ang totoo. Tumutol si Max, ngunit hindi siya pinansin ni Henry nang mangako si Julie na hindi siya magsasalita. Don't worry, I'm not gonna tell anyone. Habang nag-aalmusal, binanggit muli ni Julie ang pagnanakaw. Inamin ni na Henry at Max ang kanilang plano, ngunit hindi niya ito iniulat. Pagkaraan ng ilang sandali, gumanap sina Julie at Henry ng isang eksena para masaya, at nabanggit ni Julie na si Henry ay may likas na talento sa kabila ng walang pagsasanay. Excuse me. What exactly was that? It was Chekhov. Of course. He is a natural. He is. Nang umalis si Julie, hiniling ni Max na sumabay sa kanya, sinabing nagsimula na siyang magboluntaryo sa teatro. Habang pinapanood si Julie na nag-eensayo, iminungkahi ni Max na mag-audition si Henry bilang lopakin para ma-access nila ang dressing room. Tumanggi si Henry noong una, ngunit inulit ni Max ang komento ni Julie tungkol sa kanyang talento at nakumbinsi siya. Di nagtagal, nakipagtalo si Derek sa aktor na gumaganap bilang lopakin at dahil dito ay sumuko ang aktor. Si Julie, na nagulat sa nangyari, ay tumungo sa kanyang sasakyan ngunit pinigilan ni Max. Iminungkahi niya na i-cast niya si Henry. Naghinala si Julie na si Max ang nagdulot ng kaguluhan, ngunit pumayag na hayaan si Henry na mag-audition para panatilihing buhay ang palabas. Nang gabing iyon, nag-audition si Henry kina Derek at Julie. Nahihirapan siya noong una ngunit patuloy na nagsikap. Sa huli, ibinigay niya ang performance na nagustuhan ni Derek at ibinigay ang role. Kinabukasan, ipinakilala ni Derek si Henry bilang bagong lopakin at tinanggap siya ng mga staff. Sa opisyal na pag-access sa dressing room, sinimulan ni na Henry at Max ang kanilang plano. Sinira nila ang isang pader upang marating ang lagusan ngunit natagpuan itong puno ng buhangin, kaya kailangan nila ng karagdagang tulong. Pagkatapos ay kinuha ni Henry si Joe, na lasing at desperado matapos mawalan ng trabaho at pera. Nais ni Joe na gumamit ng baril at puwersahang pumasok sa pintuan ng bangko, ngunit hinikayat siya ni Max na sundin ang kanilang mas ligtas na paraan. Mula noon, nagtulungan ng tatlo sa pag-alis ng lagusan habang si Henry ay patuloy na nagpe-perform. Naging maayos ang plano habang dahan-dahan nilang inaalis ang buhangin. Ngunit nagbago ang lahat nang matuklasan ni Frank na kahina-hinala ang kanilang ginagawa. Hindi sila sinumbong ni Frank. Sa halip, hiniling niyang sumali. Ipinaliwanag niya na ilang taon na ang nakalilipas, tinanggihan siya ng bangko ng pautang nang ang kanyang asawa ay malubha ang sakit at siya ay namatay bilang resulta. Nais niyang maghiganti at magkaroon ng pagkakataong makaranas ng pagnanakaw minsan sa kanyang buhay. Para ipakita na seryoso siya, ipinaliwanag ni Frank na magti-trigger ang alarma ng bangko kung may nangyaring kakaiba. Sa kanyang panloob na kaalaman, matutulungan niya sila mula sa loob. Maya-maya, naging tense ang rehearsals para sa play dahil paulit-ulit na pinagalitan ni Derek si Julie at sinisiraan sa harap ng cast. Nang makita ang kanyang paghihirap, inaliw siya ni Henry at naghalikan sila. Agad naman itong sinundan ng kaguluhan. Si Joe, nalasing na naman, ay isiniwalat ang planong pagnanakaw kay Eddie, ang dating kaibigan ni Henry. Hiniling ni Eddie na sumali ngunit tumanggi siyang tumulong sa paghuhukay. Galit na galit si Max pero tinanggap niya ang presensya niya dahil nalantad na ang sikreto. Kinabukasan, bumalik sina Henry at Max sa teatro para sa pag-eensayo, ngunit ang paninindigan ni Henry ay nagsimulang humina. Napagtanto niyang mawawala ang buhay na mayroon siya ngayon kapag isinagawa niya ang pagnanakaw. Habang naghuhukay sa kalaunan, naramdaman ni Max ang pag-aalinlangan ni Henry. Inamin ni Henry na gusto niyang umalis. I can't do this, Henry. Nagalit si Max na ipinaalala sa kanya na lumabas siya sa bilangguan upang tumulong sa planong ito. Iginiit niya na napakalayo na nila para umatras. Sa wakas pumayag si Henry na tapusin ang trabaho.
Nang gabing iyon, sinabi ni Henry kay Julie na aalis siya sa opening night pagkatapos ng pagnanakaw. Si Julie, na alam na ang kanyang plano, ay galit na tatalikuran niya ang performance. Nang hilingin sa kanya ni Henry na makipagkita sa kanya sa California pagkatapos, lalo siyang nagalit. Inakusahan niya siya na walang pakialam sa kinabukasan na itinaya niya sa dula at sinabihan siyang umalis ng tuluyan. You wreck my play! You make me an accessory to a crime? I mean, I should call the cops and you should go to hell. You really are a thief, Henry. Go rob your bank. Dumating ang pagbubukas ng gabi. Magsisimula na ang Cherry Orchard. Bago ang palabas, hinimok ni Derek ang mga cast na pabilibin ang mga manunood. Ang mga aktor ay tumugon ng may lakas, ngunit si Henry ay nakaramdam lamang ng pagkakasala. Sa paglalahad ng dula, lalong lumalim ang panghihinayang ni Henry habang pinagmamasdan si Julie ng buong husay. Kasabay nito, si Frank, na nakatalaga sa loob ng bangko, ay nagbigay ng hudyat. Dinisable ni Max ang alarm at tinakpan ni Frank ang kanyang mga palatandaan. Nang naka-off ang system, lumipat sina Eddie at Joe para buksan ang vault. Nilabag nila ang vault at sinimulang punan ng pera ang mga bag. Sa pagliko ni Henry sa entablado, nagkaroon ng kaguluhan. Pinagtaksilan sila ni Eddie, sinaktan si Max para nakawin ang pera. Mabilis na bumalik si Henry, ngunit inatake ni Joe si Eddie at sa pakikibaka, binaril si Henry. Si Max, na kaya pang lumaban, ay dinaig si Eddie at pinabagsak siya. Iniwan ni Max si Eddie na nakatali sa tunnel at tumakas kasama sina Joe, Henry at ang pera. Sa kalsada, sinabihan sila ni Henry na huminto. Napagtanto niyang walang halaga sa kanya ang pera at si Julie ang tunay na mahalaga sa kanya. Walang pag-aalinlangan, bumalik siya sa teatro, iniwan sina Max at Joe na tumakas dala ang pera. Dumating si Henry nang malapit na ang dula sa huling eksena nito. Iika-ika, tumakbo siya sa stage na ikinagulat ni Julie at ng mga staff. Sinubukan ng iba pang mga aktor na ibalik ang kwento, ngunit tumanggi si Henry. Inutusan siya ni Julie na umalis, pagkatapos ay natigilan ng ipahayag ni Henry ang kanyang nararamdaman. Hiniling niya sa kanya na makipagkita sa kanya sa Moscow. Ang mga manonood, na unang nalilito, ay naakit ng damdamin at nagsimulang himukin si Julie na sumama sa kanya. Go with him! Sa mga huling sandali, naghalikan sina Henry at Julie habang nagsasara ang kurtina. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.